So naatay inverter, naatay solar panel, naatay EVR, naatay circuit breaker, and naatay batteries. So ang inverter nato is nagamit ta karon og hybrid. Unsay kalayan sa hybrid og mga off-grid na mga inverter? Ang hybrid pwede siya i-charge gamit ang ato ang mga generator. Pwede siya sa solar, pang solar man gyud ni siya na setup, o pwede siya sa atong utility like Davao Light, Nordeco, Doreco, muna siya ato ang utility. So morning ka nindot sa hybrid kay pwede siya i-multiple charge ang ato ang dagan siya pwede na source of charging sa ato ang battery or mag-power sa atong household. So unsa ang EVR? Unsay gamit ani atong EVR karon? Kaning EVR gamit nato ani niya just in case na walay adlaw, walay tarong adlaw. So ang gamit niya proteksyonan nato ang ato ang inverter against sa mag-fluctuate, kani magdaot-daot ang kuryente gikan sa atong utility kay aron dili siya madaot. So ang kaning EVR niya is i-charge lang gyud nato ang ato ang inverter para mo power siya sa ato ang inverter para ma-charge sa atong battery just in case na wala tay adlaw. So kabalo na ta unsay function sa battery. So ang battery is storage na to siya. Kung sobra ang ato ang gamit sa natay sobrang source sa electricity gikan sa solar panel, ma-charge ang ato ang battery during sa adlawan. So kung gabi na pod kay na-charge naman siya, so mao pud ni ato ang mo power, ang iyang source sa atong power is gikan na sa battery, wala na sa solar kay ma-off na ang solar para naga po'y kuryente ang ato ang household. So balik ta sa EVR. Nganong EVR ako ang gigamit ani? Ang kanindot sa EVR manggod namang good siya tolerance in terms sa voltage, naga-fluctuate, dili kung mubalit day ang kuryente, dili din siya basta na siya delay. So mahulog siya as relay ni siya ato ang EVR para i-charge ang ato ang inverter. So kaning EVR nato ang gamit ani niya is kung over voltage o under voltage. So just in case na mag-over ang kanindot ang EVR kay makita namong specs sa ani is 45 by to 280 volts pa, kaya pa niya i-maintain ang 220 volts na output. So kung natay input na 45, kaya pa jud kay niya na i-cater, kaya pa jud niya nag-function pa jud siya na ang iyang output is 220 volts. So muni kada gwapo sa duma muni akong gitry og gamit. So kaning breaker, unsa may gamit ani breaker? Kailangan kung mag-set up tag solar panel for protection sa ato ang inverter just in case na naay mga malfunctioning sa ato ang kuan, unsay bay nahitaboan na atong solar panel, ma-trip off ni siya kung naay magka-circuit sa short circuit sa ato ang solar panel. So pero kailangan nato bantayan nimo ang right sizes sa ato ang ginagamit na DC na breaker. So take note, naay duha ka klase na breaker, DC ug AC. Kung gikan ta sa solar panel, ang ato adjong gamiton na is DC. Kay dako kailangan na siya og dako na nga voltahe ng kuan. Lahi ang na siya specification ang breaker. So ang input po atong household gikan sa atong solar panel just in case na mag short circuit, kailangan gyud na naatay requirement gyud na naatay circuit breaker kay kung just in case na mag-short dito sa tumoy unsabay na hitabo dito sa inyong paggamit, mo trip off lang atong breaker ug dili basta madaot ang ato ang inverter. So kaning sa battery, naning murag lahi picture sa battery, ang gamit naning nadako is 250 volts kay dako kayo ang current ani niya kay 48 volts. Anyway, 48 volts lang ni siya kay dapat kay 48 volts man ni ang inverter. So ang ato ang setup sa ato ang battery is dapat naka parallel. Kay kung i-series nato siya, kasi i-discuss nato unsay kalahian sa i-discuss nato later unsay kalahian sa series o parallel na setup gamit ang series na setup sa solar panel o series na setup sa inverter. Since kani ato ang battery na gigamit karon is 48 volts, dapat 48 volts nato na mga batteries naka-series ang iyahang setup. So kaning solar panel nato para maximize nato ni siya, sa ako ang setup karon sa ako ang building is naa siya pulo
duha man ni siya pwede, duha ka input sa solar panel. So isa ka input niya is na siya pulo ka naka-series na solar panel. So kani pod siya is naka-parallel pod ni siya pero dili siya connected kay ang inverter may bahala ana niya. So that's it. Mo ni ato ang overview sa ato ang ipag-discuss. So ang next na to i-discuss karon is ang unsa ato ang first i-consider kung mag-set up ta og solar panel. Magsulat og solar setup sa ato ang balay. So unsa man jud imong panahon na niya ang unsa imong requirement, and also consider po nato ang imong budget. So assuming is ang imong kailangan karon requirement din nato i-discuss kung unsa na mga gamit ha. Assuming na ang imong total power consumption karon sa imong household is 6 kilowatt. So naay 8 kilowatt sa atong market karon na mapalit na inverter. Pero in the long run man good, basig mag-upgrade ka kay nidungag ka unsay mga appliances, dito na lang ta magsugod sa taas na inverter. And now paano na to? Siguro na to i-discuss karon kung about ang specs ug ang solar panel. So this later on isa-isaw na to ning sa battery, sa EVR, unsa nang EVR tong gamiton, sa solar panel o sa inverter. So karon isample nako ang 10.2 na inverter. Ayan. Kuha ta direct picture sa inverter. I see. Okay, so kung magpalit mo og inverter, sa mga pagpadako ni. Di man mo dako. Ni. Okay, dali na to sa Pinterest. So, sa inverter, import na to ang picture na lang ha. Sorry, kay ko suituan. So, dito sa Shopee, nagkuhan ko sa inverter dito, i-discuss na to ni unsa man ang utang atong tanawon. So, sa full load daw, na kanina klase na inverter na akong gigamit kanina picture, makita lang ni siya na picture, Dongjin na brand. So, ang iyang full load is 10.2 o 10,200 watts. Ang maximum load niya, battery niya, maximum second load, duha man guni ka in output 340 watts ay 3,400 watts or 3.4 kilowatt. Main load cutoff is 44 VDC. So mag-cut off, automatic off siya. Main load return is 48 VDC. Kung off-grid operation, AC input niya is 120 to 400 VEC. Voltage kung AC ni siya ha, AC ta off-grid, 180 VEC. So maximum kuha niya ihang kuryente. Acceptable input voltage range. So in between 90 to 200 VEC. So kaya pa niya na i-accept na voltage range yung mag-AC i-charge na to siya. Current niya is 50 amp, nominal operation frequency is 48 VDC, surge power is 2,400 watts. PV input kung sa DC, mga input ni siya, pasulod baga, kumbaga. So, dako dyan yung current no, sa charging niya. So, sa PV input is 500 VDC. So, maximum voltage niya. So, kung maglapas ka na, mag-error na yun na imuha or mag-off na, mag-fault na ang imuhang EVR kung maglapas na ka sa 500 VDC. Sa MPPT or sa iyang solar charge controller, mo charge pa na siya in between 90 volts to 450 VDC kung naka short na siya ba na circuit. So ang iyang maximum current niya sa setup is 27 amp. So take note, importante kayo niya tanawin ninyo niyo. Balik na ko ha. I see.
Oh, yeah, where's the picture? Sorry. Importante kayo tanawon ninyo ning uh, kani what sama ni tao na ninyo ni ang current o kani magini ako ang mostly ginatan-aw yun na kung mag-compute ka regarding sa imong circuit sa imong pag-set up sa solar panel. So kani siya 90 to 450 VDC, ma-charge pa ang maka-charge pa ang input na pwede nimo i-input sa tuwang inverter. And ang iyang kurente 1 to 27 amp. So take note with that. Importante kay na kung mutanaw ka sa saan nimo pag-compute sa imong solar panel. So right now, ato ta sa ang solar panel. Yan.